dear beloved, Boss Mike, Cervera. Miyerkules Santo na pala ngayon, lahat sa inyo eh. Kung talagang kayo Eto mga kababayan, pakinggan nyo si Ancheng Sara Duterte at ng mga iba pang DDS vloggers Eh. is na patuloy na naloloko sa TikTok. Sa mga DDS na patuloy na naloloko Pakinggan nyo po si Ancheng talagang napakaganda ng paliwanag nito O Ancheng, pasok! nitong si Digong, ni Sara Duterte at ng mga iba pang DDS vloggers, meron sana akong hihilingin sa inyo eh. Kung talagang kayo naniniwala sa Diyos, matatag ang inyong pananampalataya at nagdadasal kayo sa ating Panginoon, sana gamitin nyo din itong 2 araw na to, Huwebes at Biyernes, para magnilay-nilay kayo. Tingnan nyo o itanong nyo yung mga sarili nyo kung tama pa ba yung ginagawa nyong pagsuporta at pagtatanggol sa mga ginawa at mga ginagawa pa ni Digong at ni Sara sa ating bansa. Tanungin nyo lang yung mga sarili nyo. Hanapin nyo yung mga sagot sa mga puso nyo at sa mga isip ninyo sa mga tanong na to. Yan, yung mga tanong, mga kababayan ng ating Ancheng. Nako, napakaganda ng mga tanong nito. Pagiging makadiyos ba na murahin mo ang ating Panginoon at sabihin mo na siya ay tanga? Kaya nga, makadiyos ba yun? Makadiyos ba yun? Bukas ho. Sa ating paniniwalang Katoliko, bukas po mga kababayan ay mamamatay si Kristo. Panahon nang namatay si Kristo na ginugunita natin. Ngayon mga kababayan, yung po ba maka-Diyos po ba yon? Mumurahin mo ang Diyos at pagbabantaan mo na patayin ang kapwa mong tao. Magbabanta kang pumatay, ganyan, maka-Diyos po ba yon? Sige, tuloy. Ancheng, balatan mo. Pagiging makadiyos ba na yung mga tao na kababayan natin, na mga inosente at pinagsususpetsahan pa lang na drug pusher at drug addict, ay ipagurgur mo na? Correct! Makadiyos ba yun? Na pinagsuspetsan, hindi nga Ancheng yung iba dinamay lang Di ba? Dinamay lang, pinatay na. Isa lang ho mga kababayan Isang pagpatay lang po mga kababayan ay hindi na ho maituturing na makadiyos yan. Di ba? Demonyo po ang mga Duterte na pinaniniwalaan ng mga tanga at mga bobo. Yun po. At mga mangmang. Yun po. Huwag mo na silang bigyan ng pagkakataon na ipagtanggol nila ang kanilang mga sarili sa korte, basta suspetsado na sila, pwede mo na silang ipagurgur. Correct. Pwede. Mga kababayan, yung mga DDS nag-iiyakan. Ano po? Mababa daw ang survey ni Presidente. Abay, tuwan-tuwa sila. Bakit? Oo. Sige na. Kahit pa sabihin yung negative 0 Kahit sabihin nyo pang negative. Sa lahat na pinakadulo na ng negative ang gusto nyo. Pero tandaan nyo, ang Presidente nakaupo pa rin sa Malacanang. At si Digong nakakulong pa rin. Di ba? Sino ngayon ang weak? Sino ngayon ang tanga at mangmang? Ay, nako. Tuloy. Pagiging makadiyos ba yan? Pagiging makadiyos din ba na kung ikaw ay isang presidente at binigyan ka ng mandato sa ating konstitusyon na ipagtanggol mo ang bawat pirasong ari-arian na meron tayong mga Pilipino dito sa ating bansa, ang gagawin mo ibibigay mo lang sa kalaban natin na umaagaw dyan sa teritoryo na pinag-uusapan na yan sa West Philippine Sea. Correct na naman Ancheng, nadali mo. Parang ito yung natalakay namin mga kababayan doon sa levelers, Oo, biruin ninyo. Si Digong mga kababayan, ang pinagsilbihan ay hindi tayong mga Pilipino. Oo, ibang lahi na umaagaw daw sa ating teritoryo. Pagiging makadiyos ba yan? Pagiging makadiyos din ba na nung panahon ng pandemic at ang mga tao nagkakasakit, naghihirap, namamatay, hindi makalabas ng bahay, imbes na yung ayuda na ibibigay mo sa kanila ay 10,000, ginawa mo na lang 6,000. Kinupit pa.
Biruin nyo, 10,000 ginawa pang 6,000. Yung iba mga kababayan, zero. Karamihan mga kababayan, zero. Maraming hindi nakatanggap. Pero yung ano nila, pakalat nila, nagbigay daw sila ng ayuda nun. Natandaan nyo yun, mga kababayan? Tapos padrama-drama pa si Digong, wala na tayo pera. Wala na tayo pera. Kasi natago na namin talaga. Natandaan niyo ba yon? Nagdadrama, sarap sampalin ni Digong sa mukha eh, no? Mga kababayan, pagka nagsabing ganito, wala na tayo pera talaga. Nauubos na. Pinamigay ko na lahat sa mga Pilipino sa inyo. Putik na yan, mga kababayan. Tinanong ko siya rin, nakatanggap ka ba? Mga kababayan, sa isang barangay namin, may nakatanggap yata, 2. Biruin ninyo ganoon. Tapos yung pangako na 10,000, ang nangyari mga kababayan, putik na yan, nabawasan pa. May nabigyan ng 3,000, 2,000, 4,000, swerte na nga yung 6,000. Yamashiro, thank you naman. Oo. Boss, birthday po, Mr. ano, Mr. ko. Nako! Oo, happy birthday to Yuta Yamashiro. Opo, from your beloved Pen Yamashito. Nako, mga kababayan. Iba no? Talaga naman kapag ka nagmahal dapat ganito. Dahil birthday ng jowa, asawa, Mr. ni Pin Yamashito na si Yuta Yamashiro. Ito ang para sa kanya mga kababayan, birthday Buksan ang nakasaradong isipan mula sa silid ng karinlan. Huwag mong hayaang itago ang katotohanan sa mundong mapanlamang. May handang tumulong sa lahat, United Warriors at nagngangalang Mike Salvera. Walang kanyang mensahe ay dinidig. Di ba? Oo, pakibati naman po yung nagbe-birthday nating kasama. Yung kanyang asawa po ay may birthday po ngayon, si Yuta Yamashiro. Opo, thank you. At sabi ni Ibon dito, ni Ibon Abendan, grabe sila. Ang fake news gawin nilang authentic, tapos yung mga good news altered nila para maging madami masama si PBBM. Sana yung Marilu, taga Bohol yun. Yun, sampulan, yun na nga. Diba mga kababayan, no? Ibang klase. Sige, tuloy, Acheng. Para yung 4,000 manakaw mo at ng mga kasama mo sa sindikato. Wala nga silang patawad, Acheng. Wala silang patawad dyan. Lahat pinagkakitaan nila. Ultimo utot natin. Hanggat maaari, pagkakakitaan ng mga yan tuloy. Pagiging makajus din ba na payagan mong mag-operate dito sa Pilipinas ang mga criminal syndicates na isinusuka sa ibang bansa at gumawa sila, mambiktima sila ng mga tao dito at sa mga iba't ibang lugar pa kapalit ng proteksyon na ibibigay sa'yo. Correct, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo marami tayong pwedeng itanong na pagiging makadiyos. Tapos mga kababayan, etong si Sarah, meron pang pabati-bati siya. Ako, bukas birthday ko, sabi ni Gigi ko Lucero. Nako, happy birthday sa'yo, Gigi ko Lucero. Ang lungkot, Ang lungkot, Biyernes Santo yung birthday mo. No? Biyernes Santo. Bawal magsaya. Bawal lahat. Bawal sumiping. Bawal kumain ng mga mag-ano daw tayo, mga kababayan, Mag-ano naman tayo, ayuno, Mag-ano mo naman tayo, magpenitensya tayo. Iniisip ko nga kung ano penitensya ko mamaya ay bukas mga kababayan. Pero mga kababayan, bukas, wala po tayong live, titiisin po natin, wala tayong live bilang aayuno natin. Tuloy. Kung ang sagot nyo dyan sa lahat ng yan ay
hindi gawain ng isang tao na makadiyos yan. Eh siguro, pagkakataon na para Huwebes at Biyernes, magising na kayo sa mga ginagawa nyo pagsuporta at ma-realize nyo na wala naman talagang ginagawang mabuti para sa inyo itong mga Duterte na ito, kundi niloloko lang kayo ng harap-harapan. Correct. Yun naman talaga gusto nila. Ano, alam mo, Atcheng, lagi ko sinasabi dito sa live ko itong mga sumusuporta sa mga Duterte na mga tangat, bobot, mga mangmang, niloloko na sila, tuwan-tuwa pa sila. Ganun po sila. Oo. Ano ba ni Nita Miranda? Ayuno, ayumo. Ayuno. Oo. O baka naman, yung inyong lingwahe, o kung ano yung katawagan ninyo dyan. Basta sa amin, ayuno tawag kasi. Ano po? Yan, mga kababayan. Ano masasabi nyo dyan kay Acheng? Mayroon naman siyang mayroon naman siyang point lahat ng sinabi niya. Di ba? Mayroong punto, mga kababayan So eto na, mga kababayan. Puntahan natin tong masamang balita po sa mga Noranian dyan. Opo tingnan nyo to. Tatapusin natin to dito ng kalungkutan. Pasok. Edad na 71 ang veteranong aktres at national artist na si Nora Honor Nako. nitong Miyerkules ng gabi, April 16. Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Ian De Leon sa isang Facebook post. Nakilala si Ate Guy para sa kanyang pagganap sa mga pelikula gaya ng Himala at 3 Taong Walang Diyos na nagpanalo sa kanya ng Best Actress Award sa Gawad Urian at FAMAS. Taong 2022 naman nang hinirang siya bilang National Artist for Film and Broadcast Arts para sa kanyang naging ambag sa industriya at pati na rin sa kanyang mga natanggap na parangal sa kanyang karera. Kita niyo, mga kababayan, ay galing daw ho mismo kay Ian, kay Christopher Ian De Leon. Ito po yung anak po niya. Anak po ito ni Nora Honor, si Ian De Leon, kay Christopher De Leon. Kaya nga ho, hinango, Christopher din, dinagdagan lang ng Ian at iniba lang ho yung spelling. Pero po, ito pong si Christopher De Leon ay naging anak nila ni Nora Honor. Anak po ni Nora Honor at ni Christopher De Leon, itong Ian De Leon. So maliwanag po, So ngayon, anong aral, mga kababayan? Marami pong mga balibalitang mga naglabasan na hindi rin naman naging maganda po ang naging kanyang buhay. Sa kabila ho ng tagumpay na kanyang tinamasa, mga kababayan, hindi ho naging perpekto, wag na natin sabihin, perpekto yung naging buhay din niya. Kahit na minsan at maraming beses na tumanggap ng karangalan, kumita ng maraming pera, yumaman ng gusto, binigyan ng tagumpay ni bro, pero kita niyo, mga kababayan, nag-ampon, kumupkup ng ibang tao, nagkaroon ng anak, pero kita niyo, mababalitaan ninyo, minsan meron daw nagmaltrato, isa sa mga anak-anakan niya, minsan naman, mga kababayan, hindi siya dinadalaw. Grabe, Mga kababayan, ito po, mga kababayan, bibigyan ko po kayo ng isang magandang aral. Tandaan po ninyo, ang ating mga magulang, kahit gaano kasama, mananatiling ating magulang yan. Masasabi nyo ngayong galit kayo sa mga magulang ninyo, pero darating yung panahon na kapag nagaya na kay Nora Honor, sasabihin nyo, mahal na mahal nyo siya. Na hindi nyo nasabi nung nabubuhay pa. Ulitin ko, mga kababayan, kahit gaano kasama ng magulang, tandaan nyo, mahalin pa rin nyo. Wala kayo kung wala sila. Yun na lang ang tignan ninyo. Kayo ay inalagaan, inaruga ng matagal na panahon. Yun ang pagkaisipin ninyo. Di po ba? Yan. Yan. More beers and no to smoking and illegal drugs. Yan. So mga kababayan, yung magagawa natin sa mga magulang natin, gawin na ho natin habang nararamdaman nila, habang nakikita ka nila, habang nandiyan sila, buhay pa.
Kasi ho, mga kababayan, kapag ka ho namatay na, pumanaw na, kahit na ho ano ng kabutihan, pagtangis, at pagmamahal ang lalabas sa inyong mga bibig, hindi na ho nila mararamdaman yan. Kahit na po ay tabunan nyo ng napakaraming bulaklak, mga kababayan. Ano? Kahit tabunan nyo ng napakaraming bulaklak, ang mga magulang natin na yumao, wala na hong silbi yan. Kaya alam nyo ako, ulitin ko lang. Yung billing ko sa mga anak ko, sabi ko sa kanila, kapag ka ako'y namatay, huwag kayong gagastos ng sobra-sobra. Hanggat maaari, libing nyo ko ng simple, ng walang nakakaalam. Bayaan nyo yung mga tao na makaalala at sa puntod ko, sila'y dumalaw. Pero yung ipapangalandakan nyo pat ipopost nyo sa social media, wag na wag na. Kasi ang mga taong nagawan natin na mabuti, maaalala at maalala ka. Di po ba? Kasi yung gagawin ninyo, papakita nyo lang sa tao na maggarbo para masabi nyo dahil naasikaso nyo yung burol ko, yung ba, mga kababayan pagpapakita lang ng pagyayabang na kunyari, mahal na mahal ka. Di po ba? Para walang masabi dahil maraming mamanahin sila. Di po ba, mga kababayan? Oh, mga kababayan, payo ko po ngayon, holiday naman sa mga tao, holiday naman sa mga anak, ano po, sa mga apo. Oh. Puntahan ninyo, dalawin ninyo mga magulang ninyo. Yakapin ninyo na maigpit. Maniwala kayo, napakabilis ng panahon. Magugulat na lang kayo. Hindi nyo na sila makikita. At kapag hinanap nyo na sila, hindi nyo na makikita. Di ba, mga kababayan? Yakapin nyo. Bilihan nyo ng gusto. Regaluhan nyo ng kung ano-ano. Habang nararamdaman nila, nakikita nila. Yung mga nagre-regalo na kapag patay na, wala na ho yan. Maniwala kayo. Wala na ho yan. Hindi na ho nila kailangan yan. Ang kailangan nila, yung inyong presensya, yung inyong tulong, yung inyong pagmamahal habang nabubuhay pa. Pag patay na. Ganun lang yun, mga kababayan. Di ba? Oh, eto na mga kababayan. Biruin nyo pala to si Nora Honor. Abay, namatay na po pala to ng ilang bang segundo, minuto. Di ko alam Eto mga kababayan. 3 minutes. Kita nyo, tatlong, bago pa ho ito mamatay, mga kababayan, ay pabalik-balik na ho sa ospital, sa kabila ng ho na marami na hong nararamdaman. Ano po? Ito na, mga kababayan, ito na. Asok! Namatay na ako ng 3 minutes. Itong mga nakaraan lang, ewan ko ngayon ko lang sasabihin ito. Pero kasi ang nangyari noon, di ba yung nagkakasakit ako, lalabas ako ng gabi, madaling araw dadalhin na naman ako sa ospital. So may insidente na sabi ko, halika na, kasi bumababa na yung oxygen sa katawan. So takbo na naman sa ospital. Pagtapos sa ospital, sabi ko, oxygen lang po ang kailangan ko. Ang nangyari, hindi ko alam, walang tumulong, yung hindi minadali na lagyan ako ng oxygen. Ang nangyari, higa ako, pagkahiga ako, hindi ko na alam kung ano nangyari. Kita nyo, mga kababayan, So, eto, kakalungkot kasi kahit papaano maraming napasayang tao, si Nora Honor, Nakakalungkot. Bakit to? Marami yung napasayang tao si Nora Honor. Maraming tumangkilik sa kanyang mga palabas. Di po ba? Depends, Boss Mike, paano tagay mo? Parang si Digong, Tatay ko parang si Digong. Mawala na siya, okay na okay. Ay, syempre naman. Okay yan, di po ba? Okay yan. Eto nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, O sa mga nagmamahal kay Digong, ipakita nyo na ngayon. Ipakita nyo ngayon yung pagmamahal nyo kay Digong. O yung mga magagaling na abogado, yung mga self-proclaim na magagaling na abogado tulad ni Libayan. Libayan, pakita mo na yung
pagmamahal mo kay Digong habang nabubuhay pa. Abay, sabi ko nga sa'yo, mag-apply ka bilang tagapagtanggol niya. Baka sakali, kung ikay pumasa. Kung hindi ka matanggap, isipin mo na lang na baka gusto nilang sabihing bobo ka. Ganun lang yon, Libayan. Puntahan mo doon sa Dahig. Magpresenta ka. Dahil mahal na mahal ko si Digong. Ayoko namang isipin ng mga taong nanonood lang sa akin na ginagamit ko siya para magkaroon ako ng views. Bilang abogado, ako po ay magpipresenta. Tagapagtanggol ni Digong dahil magaling akong abogado. Ganon, di ba? Gawin mo yun habang buhay pa. Ngayon, kapag ka tinignan ka, in-interview ka, tinanong ka, baka mamaya malasin ba nila? Malasin. Alam mo yung malasin? Hindi yung malasin na iniisip mong malas. Malasin. Pagka naramdaman nila. Alam niyo po ba yung mga Ilocano yung malasin? Sige, pagsamahin na natin. Mamalasin at malasing ka, pag natanong ka nila, sasabihin nila hindi ka pasado, babalik ka rito. 'Di ba? Sasabihin namin, bobo ka pala eh. Hindi ka natanggap eh. Tapos sinasabi mo, magaling ka eh. Di ba mga kababayan? Sa bagay, mga kababayan. Ito pa, yung iba pa dyan, mga kababayan. Baka naman, si Digong, kaysa dakdak kayo ng dakdak sa mga vlogs ninyo, puntahan nyo ron. Puntahan nyo. Tapos sabihin ninyo, nandito kami, sasamahan namin si Digong. Hindi kami aalis dito hanggat hindi nakakalaya yun. Ganon. Hindi kami aalis dito hanggat hindi nakakalaya si Digong. Iuuwi namin yun. Di ba? Live to. Christian Nick daw, live na live to. Di ba mga kababayan? Mahalata nila. Ayun. Sabi ni Ronaldo, Jaime. Baka mahalata nila, Libayan, na bobo ka. Di ba? Syempre, hindi ka nila tatanggapin. Kaya gagalingan mo dapat. Kapag malasin nila na nakapsot ang utak mo, edi sasabihin nila, nako, ang kamabalin dito. Bawal ang nakapsot ang ulo. 'Di ba? Bawal ang ang balimbing kunadangay. Di ko naspakan. Anyway, mga kababayan, opo inabot na tayo ng 1 oras kasi alam nyo naman, abangan nyo na lang yung mga uploads natin at iba pa para hindi mamatay yung ating mga oras ng ginagawa. At bukas po, wala po tayong live bilang pong pag-respeto at pag-aayuno. Evangeline Camilosa, nagustuhan ka man, magustuhan. Unmat! Gusto Ayun, mga kababayan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. At mga kababayan, bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At syempre, mga kababayan, mga kababayan, ang gawin natin bukas, iniisip ko kung ano bang ano ba tawag dito? Yung iba kasi palaspas, yung ganyan, ginaganyan. Yayain natin yung mga DDS tulad ni Libayan. Magpenitensya naman kayo. Magpenitensya kayo. Pakpakin nyo, likod nyo, di ba? Pagka kayo, wag yung likod ang pakpakin nyo ulo nyo. Para baka sakaling matauhan kayo. Di po ba mga kababayan? So muli, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye po! Our beloved Boss Mike Cervera.